Hello guys, welcome to my channel. Good morning, good afternoon. Pabayaan nyo na yung aso. Good morning, good afternoon, good evening. Kung saan-saan man kayong lupalop sa mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon, kasi umaga dito sa Pilipinas, this morning, ipapakita ko sa inyo kung paano. Kasi marami ang magtatanong kung talaga bang nabubuhay ang prutas na kiyat-kiyat dito sa Pilipinas. So, ang sagot dyan, marami ng mga farmers na kapag-try, marami ng mga farmers na kasubok yan. Ang sagot dyan, oo, nabubuhay po talaga siya. Kasi yung mga karamihan naman, halos lahat ng mga citrus fruits, kasi yung kiyat-kiyat ay citrus fruits, karamihan, o halos lahat sa mga citrus fruits ay nabubuhay sa mga maiinit na lugar. Kaya ang sagot dyan, tama, nabubuhay ang mga kiyat-kiyat, no, ang mga citrus fruits. Ngayong umaga, i-discuss ko kung paano nga ba talaga magtanim ng kiyat-kiyat. Kasi marami talaga sa atin nagtaka, no, kung bakit napakarami kiyat-kiyat dito sa Pilipinas, kung saan-saan ba sila galing na bansa. So maraming mga bansa din na nagsusupply sa atin ng kiyat-kiyat without them knowing na pwede pala tayong magtanim ng kiyat-kiyat. Pero bago ang lahat, bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe, like at mag-share na rin sa aking YouTube channel at huwag kalimutang i-click ang notification bell, no? At kung nakikita mo, napapansin mo itong video na ito na informative at nakakatulong sa inyo, i-share na rin, no? I-share na rin natin. Umpisahan na natin ang ating discussion. Ngayon, ang tanong kung nabubuhay nga ba ang kiyat-kiyat dito sa bansa, no? Lalo na dito sa Pilipinas. Again, ang sagot niyan, yes. Kasi usually, o halos lahat ng mga citrus fruits dito na nakikita natin, no, ay nabubuhay talaga sa mga maiinit na lugar, no? Sila, yung mga citrus fruits na yan ay nabubuhay sa mga maiinit na lugar. Kaya tama naman, dito sa Pilipinas, medyo mainit, no? Medyo perfect talaga ang klima natin, kaya perfect din ang mga citrus fruits dito sa ating bansa. Ngayon, paano nga ba natin itanim yung kiyat-kiyat? Pwede ba tayong magtanim sa buto? So, siguro malamang i-discuss ko yung sa grafted, no, yung mga grafted na mga kiyat-kiyat. I-discuss ko yon later. Pero marami din kasi ang nagtatanong, kaya inuuna ko to. Kung nabubuhay ba ang kiyat-kiyat na itatanim mo sa pamamagitan ng buto niya? Siguro may nagtangkang magtanim pero hindi nabuhay. Kasi yung ibang mga farmers o yung ibang mga farmers na katulad ko, no, mayroon talagang sikreto sa pagtatanim ng kiyat-kiyat na galing sa buto. So hindi ho siya ganun kadali. Kaya kung minsan kung itatanim mo siya agad-agad doon sa lupa, no, malamang may tendency na hindi siya nabubuhay. Baka nasa mga hindi aabot ng 50% yung nabubuhay dyan. Kasi naaabutan siya ng bulok, o nagrarat, no? Nabubulok o nalata, no? Yung buto na itinanim natin kaagad doon sa mismong lupa, no? So hindi ho siya ganun. So, mayroon po tayong proseso na sinusunod dyan, no? Kaya, mas maganda na sundin natin itong mga proseso na ito. Nang sa ganun, pag nasunod natin to, malamang nasa 70 to 90% yung chance, no, na mabubuhay. So, mas mataas siya ng konti o baka 80 to 95% na chance na mabuhay yung buto ng kiyat-kiyat na gusto natin itanim. Pero tandaan,
halos lahat ng mga prutas, pagka itinanim mo siya ng buto, aabot yan ng 7 taon. 10 taon, 12 taon bago mamunga, no? Pinakamadali yung rambutan yata. Yung rambutan nasa mga 7 taon lang o 7 taon o 8 taon, 9 na taon namumunga na siya. Pagkabuto, iba naman ang usapan pagka-grafted talaga. Kasi pagka-grafted, siyempre, yung sayon na idinugtong mo, mature na yun eh. Kumbaga, namumunga na yun eh. Kaya, pagka nabuhay na siya, buhay na siya, namumulaklak na siya. No? Ibang usapan dito sa buto. Kasi yung buto, talagang matagal siya nag-bear ng fruit. Matagal talaga siya namunga. So, umpisa na natin. Una, kailangan mo ng buto. Siyempre, kailangan mo ng tissue, kailangan mo ng kunti, kailangan mo ng water. No, yan yung pinaka-basic kung paano natin patutubuin yung mga buto ng kiyat-kiyat. So, kailangan mo yan. Kunting, tissue, tapos tubig, ganyan. No? So, ito ang step number 1. Na ito yung ginagamit ko. Yung ibang mga farmers naman, meron silang ibang pamamaraan eh. Pero, yung mga ginagawa ko, ganito talaga siya. Una, hinuhugasan ko yung buto. Hugasan mo lang. Alisin mo yung medyo parang may mga residue dyan na madulas. Oo, yun. Hugasan mo. Kaya ang ginagawa ko, hinuhugasan ko siya sa foam, yung ginagamit natin panghugas sa pinggan. Yun. O kaya kung wala naman, pwede yung net. O kung wala naman, pwede yung cloth. No? Yung cloth. Hugasan mo siya sa tubig hanggang sa maalis yung mga residue niya, yung mga parang malagkit doon sa buto. Pagkatapos step number 2, ibilad mo talaga siya. Sa akin ginagawa ko 2 oras, pero kahit siguro 30 minutes pwede naman na. 30 to 1 hour. Sa akin kasi napabayaan ko, nakalimutan ko, kaya inabot ng 2 oras, pero nabuhay din naman. So, ang ginawa ko, ibinilad ko siya. Step number 2, again, ibilad ko siya sa araw ng 1 oras, no? 30 to 1 hour. Ibilad mo siya, at saka yung may araw talaga. Medyo pag natuyo na, makikita mo, ganito na. Ito, hindi ko to nabilad. Kasi for demonstration purposes lang naman sa video na ito, kaya hindi ko to nabilad. Pero halos ganyan din lang naman ang itsura niyan eh. Natuyo lang siya. So, ganito. Makikita mo, tuyong-tuyo na siya. Tuyo na. Kaya, napakadali niyang tanim. Napakadali niyang sundin yung mga procedure. No, tingnan mo, pagka may malagkit pa na nagikit. Kaya dapat talaga patutuyuin mo siya. Hugasan mo siya tapos patutuyuin mo. Okay. Tapos ngayon itong tuyo na yan kunyari. Kailangan mo siyang balatan. So kung makikita mo kung saan yung medyo matulis na part dito, no? Yan yung matulis na part. Kailangan mo siyang balatan, kaya lupitin mo lang yan. Yun. Anyway, for demonstration purposes lang naman to. Yan. Ito kasi hindi ito buto talaga ng kiyat-kiyat eh. Buto ito ng kalamansi. Buto ito ng kalamansi. No, kunyari lang, pareho lang naman yan sila. So, ganyan lang. Kailangan mo siyang balatan. Ayan. Yan. Yan. Balat ka lang ng balat. Lahat na mga itanim mo, balatan mo. Yan, nabalatan na siya. No? Huwag na natin balatan lahat para hindi tayo matagalan at hindi naman kayo mabubore sa kakanood ng aking video. Basta yun lang, kung alin yung pinakamatulis na part, putulin nyo yan. Dapat hindi rin matamaan yung bunga niya. Ay, hindi matamaan yung buto niya, yung pinakabuto niya, dapat hindi matamaan. No? So, makikita mo ngayon, balat na yan, malinis na, nandito yung balat niya. Yan. Again, hindi ko na ipapakita kung paano balatan yan lahat para hindi kayo mabuboard.
papakita ko na lang kung paano na ang susunod na, kung paano yung sunod na step. So, ayan na, yung buto natin na balatan. So, dapat maghanda ka rin ng tissue mo. Dapat ito, makikita mo ngayon, ito na, may tissue na. Ako kasi ginawa ko, binabasa ko na siya, pero kung hindi pa okay lang naman. So, pwede na siyang ilagay mo dyan yung buto. Ngayon, pagkatapos yan, ilagay na yung buto, again, teka muna bago ako, kasi yung ibang mga farmers, maraming mga rituals doon sa buto pa lang, sa preparation ng buto. Yung iba kasi ginagawa nila, pinapakuluan nila yung buto bigla. Ako hindi ko ginawa yan, no? Hindi ko lang alam, it really work, pero ako talagang sinugasan ko lang, tapos binilan ko ng mga 1 hour. Sila, yung ibang farmers, talagang pinakuluan nila lang. Saglit lang naman, yung tubig na kumukulo, ilublob nila yung buto ng sandali, tapos aalisin din nila doon sa kumukulong tubig. Pero ako hindi ko ginawa yan. Masyadong magastos sa gasol. Magastos siya sa gas Kaya ito na ginawa ko, talagang hinintay ko lang ang 1 hour na lumipas, no? Pagkatapos makalipas ang 1 hour, kinuha ko na, tapos yun, babalatan mo na siya ngayon. Yun. So pagkatapos mabalatan, ito na siya, ilagay mo siya sa tissue. Yung iba binabasa nila, pero ako pwede din naman kahit tuyo pa, tapos saka mo nalang basahin pag nandyan na yung mga seeds. So kung makikita mo, ayan na siya. Basahin mo siya ngayon ng tubig. No, yung ganyan-ganyan lang naman. Yung lahat ng mga buto dyan. Yan. Ako ang ginawa ko, dapat medyo makapal yung tissue. Siguro maka 4 layers na tissue o 5 layers. Yun, ginagawa ko. Ito kasi for demonstration purposes lang, kaya isang ply lang na ng tissue. Pero dapat medyo kapal-kapalan ko din, no, para hindi naman siya natutuyo kaagad. Okay. Pagkatapos niyan, nailagay mo na yung buto, nabasa mo na yung buto, takpan mo siya ulit ngayon ng tissue din, ng kahit mga dalawang layer o dalawang ply. Halimbawa ito, sabihin na natin dalawang ply ito dalawang ply ito yan. Takpan mo siya ulit ngayon. Yan. Hidiin mo ng konti para mag-compact. Tapos pag sa tingin mo hindi sapat yung tubig, basahin mo siya ulit. Kunti na lang kasi basa na yan Yun na lang last na tissue. Yung anong tawag nito, hindi pa nabasa o kulang sa tubig. Ngayon kasi, pag ganito na nangyari, itabi mo siya ngayon. Ilagay mo sa isang lugar na hindi naman maabot ng mga bata, hindi maabot ng mga pusa, kung ano-ano, na hindi talaga siya na napapakialaman. Ngayon, hindi ko lang kasi naipakita yung tumubo na siya. Siguro sa susunod na video, ipapakita ko yung talagang sumibol na, no, nag-sprout na yung mga ano niya. Hindi ko lang naipakita Hindi ko kasi na videohan. Siguro sa sunod na lang, promise ipapakita ko para makita nyo talaga yung actual. Okay. Yan. Tabi mo, pagdating ng ilang araw, sa akin inabot ng isang linggo mahigit. Nag-sprout na yung mga lumalabas na yung kaniyang Tapos yung sa akin ang nangyari, pinaabot ko ng 2 linggo, kasi pag 2 linggo talagang hindi na siya mahirap mahawakan, no? So sa 2 linggo medyo na siya, medyo maganda na siya hawakan, hindi na siya sensitive, hindi na siya gaanong delikado na maputol, kaya tsaka ko na siya inilipat. So ang ginawa ko naman, sandali lang. So after that guys, kung meron kang tray ng itlog, mas maganda kasi yung tray ng itlog, ganito, ito. Lagyan mo siya ng lupa.
no, sa bawat butas niyan, lagyan mo siya ng lupa. Ito kasi, itong nasa demonstration ko rice lahat yan. Nangyari lang yan for demonstration purposes. No? Lagyan mo siya ng lupa, lahat ng mga butas diyan. Tapos, yung kanyang tumutubo na, yung sumisibol na buto niya, ilagay mo sa bawat butas. Kunyari, ito, nasibol na to. Kunyari, nasibol na to, ilagay mo lang yan dyan. Tapos, basahin mo siya ng tubig. Yan. Tapos, again, same procedure. Ilagay mo siya sa isang tabi na hindi siya napakialaman, no? Para talagang hindi maano yung kaniyang tubo, no? Ilagay mo siya sa isang tabi hanggang sa pagdating ng ilang araw, ganito na siya. Yun. Yan. Ito na ngayon ang aking kiat-kiat. Ito ay nasa 1.5 month na. Yan, ganyan na siya. Pagdating ng isang buwan, ganito na siya. Oh, wow, ang ganda. Ang rusog niya. Ayan. Oh, ayan. Kiat-kiat yan. Kaya dito sa